Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga sa atin pong lahat. Doon po sa mga unknown viewers, magandang umaga po. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapatid, maging sa iba't ibang panig ng buong mundo. Tayo po ngayon ay live dito po sa Facebook At ang oras na po natin ngayon ay alas 9 ng umaga, Abril 27, 2025. Ayan. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magpas po siya ng pangunawa sa umaga pong ito sa lahat ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. At meron na po tayong dalawang viewers at dito po sa atin sa oras at sandali kung ito ay andito na po si Sister Lisa Inbenigli Corsiga, ayan, Sister Loren Paulan Fernandez, at meron na tayong tatlong viewers So yun po. Ang ating pong paksa sa umaga pong ito ay hinggil po doon sa Juan 8:51 Ang nakalagay ho kasi dyan, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. At dito ay yung mga Hudyo na kausap niya noong unang siglo, at makikita po natin dyan kung paanong sinasagot siya. Ayan, magandang umaga. Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Edmundo Umali, Brad Samuel Rotoni, Brad Wilfred Bedes, Sister Lolita Corsiga. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, doon sa ating paksa sa umaga pong ito, gusto ko pong loobin nawa ni Abay Hawa na talagang yung salitang buhay na walang gan, maging doon sa mga Hudyo ay kanyang inilok. At dito sa bandang 48, sabi ng mga Hudyo, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkakasabi na ikaw ay isang Samaritano at meron kang demonyo. Ang tawag po dyan ay name calling, yung tawagin ng mga Hudyo na siya ay isang Samaritano, and then may sa demonyo, tawag po doon name calling. So, ano ho ba ang istorya ng isang Samaritano? Para mas maintindihan natin bakit ba hindi sila magkasundo? Ang mga Samaritano po, ang lupain na dating pag-aari ng tribo ni Ephraim at ng kalahati ng lupain ng tribo ni Manasseh. Ang kabisera ng lupain ay ang Samaria. Ang Samaria ay isang dating malaki at marangyang syudad. Nang dalhing bihag ang 10 tribo ng Israel sa Assyria, ipinadala ng hari ng Assyria ang mga taga-Kuta, Aba, Hamat, Separvaim upang tirahan ang Samaria. Yan po yung nakalagay sa pangalawang hari 17:24. Ang mga dayuhang ito ay nakipag-asawahan sa mga Israelita na natira sa Samaria at sa palibot nito. Sa umpisa, ang mga Samaritanong ito ay sumba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang sariling mga bansa. Ngunit ginulo sila ng mga leyon, kaya't ipinagpapalagay nila na ang dahilan nito ay ang kanilang hindi paggalang sa Diyos o kay Abay Hawa ng lugar na yon. Isang saserdoting Hudyo ang ipinadala mula sa Assyria upang turuan sila tungkol sa pananampalataya ng mga Hudyo.
Tinuruan sila tungkol sa mga aklat ni Moises, ngunit pinanatili nila ang marami sa kanilang kaugalian na hindi nakalulugod kay Abayhawa. Niyakap ng mga Samaritano ang isang pananampalataya na isang kombinasyon ng Judaismo at ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ay nakalagay doon sa Pangalawang Hari 17:26 hanggang 28. Dahil ang mga Israelitang naninirahan sa Samaria ay nakipagsabwatan o nakipag-asawahan sa mga dayuhan at tinangki ng relihiyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Samaritano sa pangkalahatan ay itinuturing na mga mistiso at tinahamak at kinamumuhian ng mga Hudyo. Ang mga sumusunod, ang mga karagdagang dahilan ng alitan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Samaritano. Pagkatapos na bumalik ng mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylonia, nag-umpisa silang muling itayo ang templo. Habang itinatayo ni Nehemia ang buog ng Jerusalem, tinangka ng mga Samaritano na pigilan siya. Nehemia 6:1 hanggang 14. Nagtayo ang mga Samaritano ng kanilang sariling templo sa bundok ng Gerizim na ipinagpipili kanila na siyang lugar na itinalaga ni Moises kung saan dapat sumamba ang buong bansa. Itinalaga ni Sanballat ang pinuno ng mga Samaritano, ang manugang niyang si Manasis bilang punong saserdote dahil dito napanatili ang reliyon ng mga Samaritano. Naging taguang lugar ang Samaria ng mga kriminal na taga-Judea. Josue 27, 21 ng Josue. Bukas palad na tinanggap ng mga Samaritano ang mga kriminal na nagtatago sa batas ng mga Hudyo. Ang mga sumuway sa kautusan ng mga Hudyo at ang mga itiniwalag sa Judaismo ay nakatagpo ng kakampi sa Samaria na siyang nagpalaki ng galit na namagitan sa dalawang grupo. Ang 5 aklat lamang ni Moises ang tinanggap ng mga Samaritano at tinatanggihan ang mga sulat ng mga propeta at mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga ito ang dahilan ng hindi pagkakasundo at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo o yung Samaritano at mga Hudyo. At itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritano na pinakamasama sa lahat ng lahi ng tao. Juan 8:48. Sumagot ang mga Hudyo sa kanya, hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay isang Samaritano at meron kang demonyo? At wala silang anumang pakikisama sa kanila. 4:9 ng Juan. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sa kabila ng pader na namagitan sa pagitan ng dalawang grupong ito, giniba ni Yahweh ang pader na ito at pinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa mga Samaritano. Juan 4:6-26. Naalala niyo pa ba yung babaeng Samaritana? Kalaunan, sinundan ng mga apostol ang ginawang halimbawa ni Yahweh sa kanyang pakikitungo sa mga Samaritano. Gawa 8:25. Sina Pedro at Juan, pagkatapos ng makapagpatuto at masabi na nila ang salita ng Panginoon, ay bumalik sa Jerusalem at ipinangaral ang ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Yan po yung istorya kung bakit hindi sila magkasundo ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. At kalaunan nga, hindi nakikipag-usap ang mga Samaritano sa mga Hudyo o yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya, nung sabihin ng mga Hudyo, sabi niya doon sa 48, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi ba magaling ang aming pagkakasabi na ikaw ay isang Samaritano? So, kumbaga, iniitsapwera ng mga Samaritano ang mga Hudyo. At meron kang demonyo. Iniitsapwera ng mga Hudyo ang mga Samaritano. 49. Sumagot si Yahweh, ako'y walang demonyo, kundi pinapapurihan ko ang aking ama. At ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kalwalatian, may isang humahanap at humahatol.
katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Ibig sabihin lamang, sinabi niya doon sa mga Hudyo, kung tutupad ka sa aking mga salita, hindi ka makakita ng kamatayan. Pero anong naging sagot ng mga Hudyo? Ang naging tugon ng mga Hudyo, doon sa 52, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman namin meron kang demonyo. Inulit na naman niya yung sinabi doon sa 49, namatay si Abraham at mga propeta at sinabi mo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Iniisip kasi nung mga Hudyo na yung salitang kamatayan dyan ay yung physical, yung literal. Samantalang sinasabi naman ni Yahweh ay yung kamatayan na spiritual o yung hindi makakita ng kamatayan. Base doon sa 51, kung sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. So, simplehan natin, yung mga Hudyo talagang nasa laman. No? Kung hindi ba naman, pinatay mo yung Misayas, doon pa lang makikita na natin na talagang ang mga Hudyo ay nasa laman. Hindi nila nauunawaan yung mga bagay na ukol sa Espiritu. Tatandaan nyo at didiinan ko yung sinasabi niya, kung sino man ang tutupad sa aking salita. Paliwanag mo yun, The word keep is in harmony with doon sa 8:31 ng Juan. Pagka itinaso natin, sinabi nga ni Yahweh sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalatay sa Kanya. Bakit? Meron bang mga hindi Hudyo o mga Hudyo na hindi sasampalataya? Meron po. Doon lamang sinasabi niya, doon sa mga Hudyong sasampalataya. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay tunay nga kayong mga alagad ko. Ibig sabihin, kung hindi ka mananatili sa kanyang salita, hindi ka kanya ang alagad. At kung hindi ka naman mananatili sa kanyang salita, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. So, doon pa lang, makikita natin yung linaw nung sinasabi niya. Kaya nga yung mga sinasabi ng mga Hudyo nung panahon na yun, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Kristo o ng Misayas. At ganoon din sa panahon natin. Hindi naman talaga naiintindihan nila yung mga sinasabi ng mga kasulatan, ng nasa kasulatan. Palibasa nga ay mga nasa laman. Nasa laman lahat ng mga reliyon. Kaya nga, kahit nabasahin nila, nagsipag-aral pa doon sa kanilang mga eskwelahan, ay wala rin dahil hindi naman nila naiintindihan. Walang nagturo sa kanila. Ang nagturo sa kanila, siyempre, yung laman o yung kanilang puno. So, ganyan na nangyari Ituloy pa natin. 8:53, dakila ka pa baga sa aming amang si Abraham na namatay? At nangamatay mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Kumbaga, thou art now self-convicted, only a demoniac could speak so. Yun daw, kanilang mga magulang ay namatay katulad ni Abraham. Yun nga iniisip ng maraming mga Hudyo noong unang siglo na yon. 54, sumagot si Yahweh, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking ama ang siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya sinasabi nyo na siya'y inyong Diyos. 55, at hindi nyo siya napagkilala. Ito ang mabigat kasi. Maraming tao ang nananampalataya, sumasamba,
Pero hindi nila kilala kung sino yung kanilang sinasamba o sinasampalatayanan. Katulad din ng mga Hudyo noong unang siglo. Meron silang sinasabi na Diyos, pero ang salita dito ni Yahweh ay sumagot si Yahweh, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ang siyang lumulwalhati sa akin, na tungkol sa kanya sinasabi nyo na siya ay inyong Diyos at hindi nyo siya napagkilala. So kalimitan na yun, hindi talaga napagkilala ng maraming Hudyo at maraming tao maging sa panahon natin. Siyempre, dahil tayong mga hintil, hindi naman talaga natin kilala si Abay Yahweh. Lately na lang nung makita o makilala natin siya at nagpakilala sa atin. Pero nung una, hindi naman natin kilala. Maaring sumisimba tayo sa mga simbahan ng mga relihiyon. Yung iba-iba ang ginagawa. Marami ho kasing sinasabi ang iba't ibang reliyon o pamamaraan. Sumisimba, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat. Pero ang tanong, kilala ba nila si Abay Yahweh? Hindi. Kasi pag hindi mo nakilala si Abay Yahweh, paano mong susundin yung kanyang sinasabi? Diba? O yan, halimbawa, katulad nitong mga nakikita natin sa reliyon, iba-ibang aral, iba-ibang doktrina, ang pinatutunayan lamang ng mga aral at doktrina nila, yun yung Diyos nila. Kung sinasabi nila na yung Diyos nila, yun yung Ama, ang turo sa kanila ng Diyos nila ay yung ipinakikita nila sa kanilang mga miyembro. Hindi ho yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. No. So, maliwanag yung sinasabi ng kasulatan. Malabo yung sinasabi ng mga reliyon. Ituloy pa ho natin. Sabi niya, hindi niyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya, at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapot nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita. Sabi niya, ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Pero mo yun, Abraham rejoiced to see my day. Exalted or exceedingly rejoiced that he should see. He exalted to see. Sabi niya, nakita niya ang aking araw. Natuwa siya, sabi niya. 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. Diba? Wala pa. Paano mong nakita? Biro niyo yun, nakita, natuwa. 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. 58, sinabi sa kanya ni Yahweh siya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Doon pa lamang sana nakita na ng mga Hudyo yung sinasabi niya. Bera mo, bago ipanganak si Abraham. Bakit gano'n ang pagkakasabi ni Yahweh siya? Kasi sa Juan 1:1-2, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Doon sa 14, ang berbo ay nagkatawang tao. Bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Ako, sabi niya, ako nga. Sino yung ako nga doon sa lumang tipan? 3:14 ng Exodo. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Pero palibasa, mga nasa laman,
Hindi nila naintindihan yung mga bagay na ukol sa Espiritu. At ganon din sa panahon natin ngayon. Wala namang nakakaintinding nasa laman doon sa mga bagay na sinasabi ng ayon sa Espiritu. Wala. Kaya nga, yung sinasabi niya doon sa 8:24 ng 1, malibang makilala mo na ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. At yun naman ay totoo. Nagkatotoo yun. Maraming tao ang hindi nakilala na siya bilang yung Ama. Siya yung bilang si Abay Yahweh. Marami yun. Kaya nga, nasabi mo, baka hindi lang yung bilang na trilyon, baka hindi lang. Sa dami ng tao na napahamak, sa dami ng tao na talagang hindi nakakakita or makikita talaga yung buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na kung isang tao pag araw ng linggo ay sumisimba o sumasamba, katunayan na yon na siya ay kilala niya si Abay Yahweh. Hindi ho totoo yun. Miski nga ho ng unang siglo, marami sa panahon noon na mga Hudyo ang sumasamba kay Abay Yahweh, pero sinasabi pa rin ni Yahweh siya. Kaya sinasabi nga niya doon sa 8:31, kung tunay ko kayong mga alagad, mananatili kayo sa aking salita. Paano yun? Kung hindi siya mananatili, hindi siya alagad. Hindi ba? So, maliwanag po yung ating sinasabi, At sinabi ng kasulatan, sinabi sa kanila ni Yahweh siya, katotohanan sinasabi ko sa inyo bago ipanganak si Abraham. Alam nyo ba yung nangako doon sa 51 ay walang iba kundi si Abay Yahweh? Tingnan ninyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man itutupad ng aking salita, hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Pero kung sabihin mo yon, inaangkin mo yon, ikaw yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi makakita ng kamatayan. Nakita ho ba ng mga tao yan? Hindi. Nung unang siglo nga, hindi nakita ng mga Hudyo. Hindi ho ba? So, maging sa panahon natin, hindi rin talaga nakikita ng marami. Maliban na lamang kung magbukas siya. Nakatulad ng ginawa niya sa atin, sa kapulungan, na nagbukas siya ng pangunawa. Kasi hanggat hindi siya magbubukas ng pangunawa, hindi mo makita. Minsan nga kahit na nasa kapulungan, nasa kapulungan na yun, pero yung kanyang kaisipan, andun pa rin sa relihiyon, nasa labas pa rin ang kapulungan. Pero nasa kapulungan siya. Pero yung kanyang kaisipan, yung kanyang galaw, nandun pa rin sa relihiyon. Kumbaga, nakikikapulungan lang. Hindi mo naman po pwedeng dayain si Abay Yahweh. Hindi. Yan makikilala doon sa bunga ng kilos o yung tinatawag na mga gawa. So, iba doon sa 11:25 at 26 ng 1, sabi niya, ang sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yung kanyang pagka-Diyos, sinasabi niya hindi lang talaga maintindihan, hindi lang talaga maunawaan ng marami. Pero mo, sabi niya, ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Juan 11:26 yan, mga kapatid. Hindi mamatay. Di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong lang doon, naintindihan ba, naunawaan ba? Kasi kung hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan, magpapatuloy ka lang doon sa paggawa ng ayon sa laman. At pagka ikaw ay nasa laman naman, at talagang hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag inabot ka na ng kamatayan, na ang ginagawa mo ay ukol sa laman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga malimit natin sinasabi nga yung kiniklaim ng mga relihiyon na antayin natin yung sa finish line. Para bang nagmamalaki sila na yung pagdating ng finish line, sila yung maliligtas. Hindi nila alam na ngayon pa lang alam na kung sino yung mapapahamak at alam na kung sino yung maliligtas. Ngayon pa lang. Panahong buhay tayo, alam na natin kung mapapahamak ka o maliligtas ka. Kasi iniisa-isa na niya Miski sa mga Hudyo ng panahon ng unang siglo, iniisa-isa niya na.
Ano sinasabi doon? Mali bang makilala mo na ako ay siya, mamamatay ka sa iyong kasalanan? Di ba? Kamatayan niya. Di ba? Tapos dito sa ating paksa, doon sa 8:51, ano sabi niya? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Kung hindi ka tumupad, kung hindi ka tumutupad sa kanyang salita, tagapakinig ka lang, tagapanood ka lang, wala kang ginagawa. Kasi kalimitan ganun ho eh. Doon sa hindi pagkaalam ng marami, akala nila doon sa kanilang ginagawang panonood, sa pakikinig, akala nila may pananampalataya ka na. Hindi ho may lakip na gawa. Lalakipan mo yun ng gawa. Hindi basta-basta nakinig ka lang. Hindi ba? O yun, time check na po ako. So, yun po mga kapatid hindi ibig sabihin na kung nakinig ka, marami yung nakikinig. O ulitin ko, maraming nakikinig, maraming nanonood. Pero ang sinasabi niya doon sa ating paksa, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Pag hindi mo tinupad yung kanyang sinasabi, makakakita ka rin ng kamatayan. So yung pangako niya yan, para doon sa tutupad, gagawa. May gagawin. Hindi ka magiging tagapanood, hindi ka lang tagapakinig. Kasi halos doon sa 1,000,000 na nakinig lang sila, nanood lang sila, wala silang ginawa. Sinasabi dyan kung sino yung tutupad, meron bang dapat tuparin? Meron. Paano yung halimbawa, yung iibigin mo ang iyong kapwa? Paano mo magagawa yung pag-ibig mo sa iyong kapwa? Titingnan mo lang ba siya? Panonoorin mo lang ba siya? Diba dapat meron kang gawin? Katulad nung isang halimbawa, yung Samaritano. Sino ba ang wika ang aking kapwa? Pinaliwanag niya kung sino yung kapwa. Binigyan ng panuluyan, ginamot. Yun. So may ginagawa, hindi lang tagapanood. Yun po mga kapatid, loobin po ni Abay Hawa, sabi ko nga, lagi kong panalangin, na magbukas nawa siya ng pangunawa. Kasi kahit na anong ganda ng paksa na atin pong ipinangangaral araw-araw at hindi nagbukas si Abay Hawa ng pangunawa, wala rin saysay, wala rin kabulan. Muli isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, lahat po ng ating mga non-viewers, lahat po ng ating nakasama sa umaga pong ito. Ayan. Teka. Gawal Jeloy Pritz, Lucrecia Arnaez Alvaredo. Magandang umaga. Ano ba ito? Ating panauhin. Troy Corsiga. Sino ba ito? Magandang umaga po, Abraham. Nakihiram po ako ng cellphone sa nanay. Ayaw mag-charge. Cellphone ko, bro, Eman. Brad Sebastian Juarez, Sister Lolita Corsiga, Noli Tongkua, Brad Nelo Mali, Sister Jean Kindo Berte, Sister Loren Paulan Fernandez, Noli Tongkua, Lolita Corsiga, tama po bro, kaunti lang po talaga nakakilala kay Abay Hawa. Brad Sam Rotoni, Sister Juliet Umali, Carlo Roll, ayun.
Brad Wilfred Bedes, nabasa ko na ito kanina. Ano? Sige po. Sana po wala na akong nakaligtan. Ano? Ayan. Muli po maraming pong salamat. Brad Sebastian Juarez. Login po ni Bayhawa. Sa susunod ulit, ang ating pong Facebook Live alas 9 ng umaga. Ayan po, natatapos tayo, 9:30. Ano? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Bayhawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunanong panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na atin pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.